Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa unang episode ngayong taon ng Ating Kaugnay Podcast, provider of extension, advices, and services. Buena manong panauhin natin ang Executive Director ng Bicol Learning Sites for Agriculture Incorporated or BLSA Inc. Mandato po ng ATI ang maging lead agency for extension of the Department of Agriculture. Posible po ito sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging ng pribadong sektor. Ang mga Learning Sites for Agriculture or LSA ang pangunahing kaagapay ng ating ahensya upang maihatid sa kanayunan ang mga interbensyon ng pamahalaan tungkol sa agrikultura. Sa Bicol Region, napaka-aktibo ng partisipasyon ng LSA sa agricultural training and extension. Malaking faktor po ang pagiging organisado at pagkakaisa ng mga LSAs. Isa sa mga proyekto ng Bicol Learning Sites for Agriculture Incorporated or BLSA ang TOP 555. Marahil lang iba po sa inyo ay naririnig na po itong TOP 555 pero mas maigi na atin po itong mas palalayimin natin yung ating kaalaman dito at para mas maganda or mas maihatid natin ng buo yung objective ng ating proyektong TOP 555. At nito lamang Enero ng taong kasalukuyan, hinirang po ng ATI National Executive Committee ang TOP 555 bilang Best Innovative Project for 2024. Ano nga ba ang TOP 555? Halina't pag-usapan natin ang inisyatibong may hatid na tulong at pag-unlad sa mga magsasaka ng ating rehiyon. So, ngayon makakasama po natin, syempre, para at mas palalimin pa yung ating kaalaman sa TOP 555, ang Executive Director ng BLSA Incorporated. At sila po yung nag-conceptualize ditong proyektong ito. Sabay-sabay po nating i-welcome sa ating episode nito, Sir Choy Florese. Sir Choy, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Choy Florese, taga Magaraw po ako, Magaraw, Camarines Sur. Ang aking pong LSA ay si dati pong Ecolistic Agricultural Learning Center na ngayon po ay pinapalitan namin ang pangalan to Liner School Incorporated. So, ang layunin po ng TOP 555 ay i-address yung mga basic problem na makakita nyo sa lahat ng mga farmers dito sa Bicol Region. Pag umikot po kasi kayo at nagtanong sa mga farmers kung ano ang problema nila, paulit-ulit po na ang sagot is market. Andun yung lagi pong number one ang market. Pangalawa po dyan na pumapasok is yung kawalan ng planting materials. Tapos yung yung ano, diba? Yung bagyo. Yung mga ano natin. Opo. Lahat yan, tinatry namin i-address through one program. So, lahat po yan, nag-start with yung isyong yun na kung paano tayo makakatulong sa mga kababayan dito sa Bicol. At hinanapan po namin ng solution yun. So, kaya nabuo na po, dyan na nabuo yung proyektong TOP 555. Opo. So, from there, pumili po kami nagsimula kami sa 5 na crop na kung saan alam namin na kayang-kaya ng kahit sinong Bicolanong farmer. Yung pinakamalakas sa bagyo, pinakamalakas ang market, at kaya naming ituro yung technology kahit kaninong farmer. So, doon po kami nagsimula. Pero po ang TOP 555 is a 10-year program
Sinimulan lang po namin dito sa mga crops na to kasi alam namin na minimitigate kasi namin yung risk, making sure na hindi siya pumalpak sa unang lapag ng program. So, tinarget po namin yung anong yon at nilagyan po namin nagsimula po kami sa target na 500 farmers to produce 500 tons per month, 5 years onwards. So, after 5 years po, magsa-start ang bilangan. So, ngayon po, nakaka 1 year na kami. Pero, nung last November po ng taong 2024, nagbago po yung target namin. Kasi na-realize namin na yung 2024 target namin, which is 500 hectares, ay maliit pala para sa amin. Kasi po, nabigyan kami ng suporta ng DA, tutulungan yung project namin para po mas marami kaming matulungan. Binigyan po kami ng budget na worth 1.3 billion for 2026, 2027, saka 2028. So, hati po doon yung sa 3 taon na yun, yung 1.3 billion. Ang ginawa po ng DA is to support the program is tiningnan nila yung list ng mga cooperatives na nasa amin, tapos tiningnan nila kung kaya naming ilatag. So, ngayon po, ang ginagawa namin ngayon is to make sure na mangyari yung project by making sure na yung mga clusters namin is malaki yung number of hectarage. Kaya binago namin from 500 to 5,000. Ayun po, yung 5 pa rin. Opo, 5 pa rin. Kaya lang, hindi na 500 ha, 1,000 na. Opo, 1,000 na. Yan. So, ito naman 5,000 na ito, na hectares can be easily accommodated kasi hati naman po sa 3 taon. By 2026, makabigay po kami ng siguro kalahati niyan. That would be enough for us to go through with the project ng walang problema. So, kaya pala po ito ay tinawag na Top 555 dahil dun sa objective nyo. Yes. 5 crop. At ano po yung crop na yun? Yung crop is kasaba, uraro, taro, malunggay, at ube. Pero po, may teaser program po kami. Yun yung medyo malakas, yung tanglad. So, bali 6 na po yung crop. Pero hindi kasi namin pwedeng alisin yung teaser kasi yung tanglad po is sa grass. And alam naman natin, pag grass, kahit saan mo yan itanim, medyo ang chance mo niya na mabuhay yan is malaki. Ayan. So, yung 5 main crop. Opo, 5 main crop. So, 5 main crop for 500 farmers. For 500 farmers sana, na ngayon is 5,000 hectares na. Kung ilan po yung farmer doon sa 5,000 hectares, ano na lang po yan, depende na lang yan sa clustering namin. Pero ang estimate namin dyan is magigiring mga around 5,000 farmers. 1 hectare. Tigwa 1 hectare po, on an average, ganun. Tapos, in 5 years. In 5 years, opo. So, kaya 555 siya. Yes po. Okay, so, yun po. So, dahil po dun sa natin, bakit yung 5 crop na po yun, yung kasaba, malunggay, uraro, ubi at taro, ay kumbaga bakit yun yung napili nyo? And at the same time, alam naman natin na Bicol talaga is taro. Pag sinabing taro or yung natong, talagang Bicol yun. Pero yung mga iba po dito ay may nagpo-produce pero hindi siya ganun ka bakit po ba yun yung pinush natin? Yung ba yun? Yung market ba po nun ay medyo may demand ba or something na ganun? Kaya tayo ay nag-derive dun sa 5 yun? Crop po. Nagsimula po kami sa sa pag-distinguish ng 5 crop na pinakamalalakas yung market. And ito po yung lumabas. Kasi when we say market, sir, ay hindi lang dito sa local market. Hindi po local market yan. That is international market. Yan po kasing mga product na yan, kung papansin nyo, yung 3 dyan, uraro, ube at kasaba are all flour. So, ginagawa po siyang flour. Tapos, yung naman, yung malunggay saka yung yung kasaba, yung taro, binibenta po siya ng pinapowderize yung malunggay
madami pong product from Malunggay, and yung taro naman po, malakas ang international market niya. So, kung mapapansin nyo po, kung nasa labas kayo ng bansa, may makakita kayong mga na brand, mapapansin nyo, dito po yan gawa sa sa Bicol. Dito yan ginawa. Yung materials. Yung taro mismo. Dito po ginawa, dito Grino, dito Prinases, dito Pinak, dito Brinand, at ngayon nasa ibang bansa na. Opo. So, marami pa pong product na dito ginagawa. Pero yung specifically yung taro po kasi is ang champion natin yan is si Sir Ray De Loveres, na who happens to be an advocate of farmers too. Kaya pinupush na namin ito. LSA din po. Yes po. So, yung ano po ba, saan po ba natin kinuha yun? May datos ba tayong kinunan para, kumbaga, suportado tayo ng datos para at least hindi rin makakahiya for sa mga farmers natin na pinag-grow natin sila. And then, yun nga sinasabi mo kanina, sir, na ang ating laging question ngayon ng mga farmers is, may market ba? Parang gano'n. When it came, pagdating po kasi sa data, pag naghanap kayo ng data, very rare ang magbigay sa inyo ng data yung except ube, kasi ang ube talagang mataas yung market natin even sa local. Pero po yung data na hinahanap natin, makikita nyo yan mismo through the farmer's experience. Tapos at the same time, yung market mismo kausapin nyo. So pag nakausap nyo yung market, tanongin nyo siya, gaano ba to kataas? Ngayon, ang luckily dito sa Bicol po, isa sa LSA is talagang siyang naglalabas ng product na to. So, although yung iba is nabili sa amin, then pinaprocess nila into other products na pwede nilang benta sa labas, ang data po namin talagang raw lang talaga, as raw as it can be. Sabi nga niyan. Kaya lang, never na siya na-satisfy. For the past 15 years, if I'm not wrong, for the past 15 years, yung isa naming kasama has been trying to punuin tong market na to, and never siyang na-saturate. So, hanggang ngayon. Kulang. Yes. Kulang po. So, ang demand ay nandoon. So, paano sir paano natin ba ipapasok yung ating mga farmers? O paano yung partisipasyon ng mga farmers na yan pagdating doon sa programang Top 555? Sige po. And ang isa pa kasi sa concern ng Top 555 ay dahil yung mga farmers po natin ay walang market, ang nagma-market sino po ba? Okay. So, pagdating po sa farmers, ang po dyan is clustering. Yung technology ng DA-ATI, which is the ICA, yun talaga siya ang perfect design to help us out pagdating sa farmers. So, ang ginagawa po namin ngayon is nagka-cluster ng farmers. Mapapansin nyo, lahat ng LSA dito sa Bicol, which is around siguro mga 60 of the LSAs dito sa Bicol, what we do is, iniipon namin ang mga farmers, ginugroup namin siya, then we create a cluster. Pag meron na silang 10 hanggang 15 na members, isang cluster na sila. Tapos ito pong clusters na to, although wala pa kasi yung app, supposedly may app kasing mauuna to engage the farmers. Pero sa ngayon naman po, pwede naman paper and pencil pa muna. So what we do is, ginugrupo namin sila, and we make sure na yung data ng number of hectares nila will be able to accommodate yung program. Tapos po, pinapatanim namin sila. Ang problema sa ngayon, ang malaking kulang is yung kasi there will always be a problem when it comes to projects, and one of our challenges is kulang na kulang yung planting materials. Talagang sa dami po ng cluster namin ngayon, talagang kukulangin yung planting materials. Buti na lang nag-support si DA for 2026 na they will provide the planting materials for this program. Yung sa lima po. Opo, kasama na dun sa 1.3 billion na funded ni DA. Ayan. Yung iba doon ay planting materials, yung iba po is machineries,
yung iba is fertilizers, yung iba po is facilities kung saan ipaprocess. Kasi ang plano natin dito is to make sure na after this, even si Sir Ray makukumpit namin someday. Kasi ang mangyayari is, yung pag nagkaroon na ang bawat probinsya, every year, 2026, 27, 2028, magkakaroon po every year, 2 probinsya ang magkakaroon ng facility. So ipaprocess po yung mga mga produce into pansit, into kung ano pa man. Karamihan powder kasi maraming root crops. So magiging po silang powder, magiging silang pack, magiging silang processed goods. So ibig sabihin siya, pulburon. Yung facility tagda-2. Yes po. Kada probinsya. Actually po ang facility is ang facility is merong food, isa sa ube, isa sa kasaba, and also may feed meal. Kasi po, hindi kayo makakapag-process ng mga goods na ito kung walang pupuntahan yung scraps. So, we made sure na makukover yung scraps by putting up a feed meal. Lahat ng kulang, lahat ng marireject for flour, sobra, papasok sa feed mill. Yung facility po ay nandun na pasok yung 5. Opo, pasok na yung 5. So mapaprocess ang uraro, mapaprocess ang kasaba, mapaprocess ang lahat po yan. Including malunggay and even tanglad, baka makover na yung tanglad. So ibig sabihin, isang malaking yan? Yes po. Structure. Ang bawat LSA sa province na sinet namin is may mga areas na po nagbigay ng 0.5 hectare to cover yung program. So like for example, ang mauuna diyan is si Sorsogon. Sorsogon po mayroon na pong facility sa Castilla from the Red Hill farms. Sila ang nagbigay ng 0.5 hectare doon. Ang beauty sa Castilla, kasi Castilla is also around 30 minutes lang, nasa Albay ka na. So, while unang munisipyo galing sa probinsya ng Albay. So, magiging shared facility siya ng 2 province. For the first year and second year. Yung naman sa Kamsur, ilalagay po, yung sa Kamsur is nandito sa Pili. Pero po yun, will cover the provinces of Camarines Norte and also Catanduanes. Yung Masbate po, tatakbo din sa Castilla yung product nila. So, that's the first year. Sa second year kasi, magkakaroon na yung mga island. So, magiging ng independent yung islands. Hindi na nila dadalhin yung road. Oo. Kasi, ang usapan po is kailangan maging self-sufficient sila. Kaya, kung mapapansin nyo po ang pagkakadesign ng Top 555, importante sa amin yung feed mill. Kasi yung feed mill, yun po yung uubos ng scraps ng Top 555. Kumbaga walang tapon. Walang tapon. Babalik din pag naging mo naman feeds yan, balik yan sa farmer eh. So kami pa rin ang makikinabang. Cheap na source ng feed mill yung kakalalabasan. Pero ano po yung, aside from facility na ipoprovide, ano ba yung natin, yung mga planting materials ba ay ibibigay natin? Para bagang ang counterpart lang po ng farmers natin ay yung land lang. Pati yung management. Yes po. Pero yung mga yung mga pananim ay ipoprovide ba ninyo ng program? So ang program po is handled by DA. So, si DA po ang magpo-provide sa kanila. So, ang pag-procure po niya, ang alam kong system niyan is si DA, ipapabid ni DA, then ibibigay kay farmer. Yung list lang po ng farmers ang galing sa amin. So, kung ano man yung list na abutan nila ng yun yung mabibigyan. So, itatanim yun nila, sir, Paano ba yun? Kailangan bang may ibalik sila sa DA sa or pag siyempre tinanim nila yon, ibebenta na nila yon. Yes po. So yun na yun sa kanila na yon. Paano ba yung may hatian ba yun, sir, or something? Sa amin po ang mangyayari is before they plant,
they have to be within the cluster. So kung nasa cluster namin sila, papasok po sila sa contract with us. Unang step nun is magpapakluster sila sa amin. Pag once nasa loob na sila ng cluster ng isang LSA or an active LSA na nagta-top 555, kung nasa loob na po sila nun, mako-consider na sila for the planting materials and everything else, including the machineries na mabibigay. Pag iano po yun sa kanila, na ibigay sa kanila, they have titingnan po namin kung medyo malaki yung co-op. Kung malaki kasi yung co-op, pwede mo nang directly ibigay sa kanila. Kung maliit, and you have like, may mga 4 na maliliit na cooperative, pwede pong si LSA ang magka-cluster sa kanila. Si LSA ang magiging team leader nila, kumbaga. So sa kanya ibababa yung mga equipment, pero ang gagamit is yung cooperative na nakapalibot sa kanya. Wala bang siya na 2 years na ganito ay meron bang sharing muna? Ano ba? Wala po, grant po ito. Kasi alam ba, yung taro, tatanim nila yung taro. Tapos pag nag-produce na siya, so every 2 months ata, pwede kang magano ng dahon. Diba? Parang gano'n. Di, syempre, i-dry yun, or tawag doon, ipaprocess, no? Tapos bibenta. So yung bibilihin din yun, sino bibili noon? Okay po. So, nyo pa rin. Yes po, kasi ang kontrata po sa amin na papasukin nila is, other than clustering namin, kami na din po yung buyer. Pero not necessarily po na kung halimbawa, kasi alam naman namin na there will be other markets na papasok other than us. Pag pumasok sila, wala naman pong problema kasi the concept of Top 555 is not to create one market. Ang tinatry lang pong gawin ni Top 555 is to make sure na si farmer may market. So, whether kung may 3 market na nakakonect kay Balsa, it's okay. Ang usapan lang po is marami, mas maganda. Oo. Ang usapan lang is magtanim sila at mag-produce sila for the market. Pero yun sa amin po, kahit nakalista lang yung mga pangalan nila doon, that's okay na. Kasi naman yan may balik naman yan sa bawat LSA. Kasi they will be, kasi may budget din po yan kasi for education. Kasi kailangan i-training mo. Hindi mo naman pwedeng pagtanimin ng walang training yung mga So, there will be budget for education. May budget din po for, the planting materials, bibilhin din yan galing na sa LSA. So, ang tinatry po kasi namin is to make sure na yung mga planting materials, tama yung variety. So, manggagaling na po yan sa mga LSAs. So, parang may sir, no? Ngayon, ang lahat ng mga participants natin dito sa programa is puro lang muna siya tanim. Diba? Sa ngayon po, kasi this is the first year. Yung planting materials, yun yung nila. Opo, diba? opo. Yun yung, kumbaga, ibabalik na naman nila para dumami yung mga Opo. So, kasi nga, isa doon sa mga kinakaharap ninyo ngayon ay yung planting materials. So, ito sigurong taon na to muna, lahat muna mag-planting materials, no? Parang gano'n. Actually nga, baka 2 years na planting materials na. Puro lang planting materials for the next 2 years. Ang mga gano'n, ang medyo tagal-tagal yung ube, di ba? 1 year yun. Pero at least itong siguro itong malunggay, ganon. Ito ay madali lang tong maparami. So, yung sa programang ito sir sa Top 55, sa lahat na po ba ng probinsya dito sa Region 5? Yes po, lahat po. May mga coordinators kami sa bawat probinsya. Sila po ang nagpapatakbo nito. So, sila ang nagdidesisyon, hindi ako. Baka isipin nyo ako, nakakawindang po yan pag ganyang kalaking organization. So, 6 na probinsya. So, lahat po yan may mga coordinators. Lahat po ng mga LSA po yung mga nagiging coordinators dyan. And sila yung responsible sa paggawa ng cluster.
sila din ang responsible to pagdating po sa pagtingin ng facilities, kung paano papasok sa kanila, kung ilang machineries ang kailangan nila. All those data sa kanila po nanggagaling. Ako lang ang nangungulekta at So yun po yung bali, yung kung ang sunod kong tanong sir, ano po yung ginagampanan na tungkulin ng LSA, ng Balsa? Ng Balsa. In general. As an organization po, ang Balsa, talaga siya? Siya yung naglalatag ng Top 555. Unang-una po, pag pumunta ka sa isang member ng Balsa, kung iyan po is active na nagta-Top 555, siya po dapat ang 7-Eleven ng farmers. Ibig sabihin, 24/7, lahat ng kailangan ni farmers, mabigay niya. Ano po yung mga mabibigay niya dapat? First, sa kanya po galing yung planting materials. Sa kanya yung demo farm. Pag may demo farm ka, automatic may planting materials ka na. Sa kanya din po dapat nanggagaling yung technology. Kaya kaya yung mga LSA ngayon binubugbog ni ATI sa training. So to make sure na mangyari yan. Sila din po ang nagse-set up din kaming bank kasi may phase 2 ito Magkakabangko si farmer dito. Okay naman na nandun si Land Bank, nandun si DBP. Pero po, iba kasi pag nakikita nung bangko yung totoong sitwasyon ng farmer. Si Land Bank, madali siyang madali siyang humingi ng list sa DA, pero pag tiningnan niya, requirements. Usually, hindi napasa yung farmer. So kami, ang namin dyan is, isolve natin. Lahat naman kami may lupa dito pang collateral Bakit hindi natin pautangin yung bawat isa? So kaya po, magkakaroon din ng... do it. Para hindi po. Talagang kami po ang kukuha ng fund. That's why we partner with Magsasaka Party List. Kasi ang usapan namin with Magsasaka Party List, tutulungan nila kami na dun sa application namin for a loan na 2% with Land Bank. Kami na po si Balsa na ang uutang at ipapautang sa farmers. Okay. So yun, ang dami pala ng medyo... Malaki po yan. 10 years yan na program, sir. Up to, po yan, pag nagsimula na kaming maglagay ng dressing plant sa Albay, which is being worked on by Ma'am Danica, yung coordinator, yun na po yung phase 2. Dressing plant Dressing plant ng chicken. Kasi po, may mga LSA tayo. Actually, dalawa na yata. Hindi ko sure. Pero sure ako na may isa sa Albay na nag-grow ng chicken. Poultry. Poultry na large scale. Yung tipong kilala niya naman siguro. May tatlo siyang unit ng 40,000 heads. So, ang request niya sa amin, bakit walang facility yung sarili, yung sana meron. So sabi ko, walang problema yan. Kasi andito naman si DA para tumulong. Ayun. So nag-allocate din si DA ng fund for that. Kaya may 30 million worth na dressing facility na ipuput up for Albay organization. Pero hindi yun ng top 555. Parte po yun ng top 55. Kasi ang top 555 is the tip of the arrow. Ibig sabihin, siya ang unang i-engage sa farmer. Kaya siya yung products lang na yon. Kasi po, yung products lang na yun ang may sure market. Kasi dapat ang tip ng arrow mo, it would never fail. Kasi kung yung tip ng arrow mo, pagbangga sa isang target is mababasag, hindi na papasok yung ibang programs. So, we made sure na yung tip ng arrow namin, ng top 555, is talagang papasok sa farmer. Malakas. Kasi, di mo kayang patayin yung mga tinanim na yan sa farm mo. Kaya lahat ng farmer, may experience dyan sa 5 yan. Imposible ang merong isang farmer na walang experience sa kahit isa dyan. Yun yung concept namin dyan Kahit isa dyan, I'm sure na itanim nila yan. So, kumbaga, may preliminary na sila doon, parang background. Oo. Yun. Posible kung lalo kung nasa Bicol ka tapos hindi mo alam yung taro, di ba? Parang imposible yun. Imposible yun. Kahit sa 5 yun kahit yung taro na lang. Lalo yung malunggay. Yung malunggay kahit saan mo yun di ba? Dati
kukuha ka lang ng gaano kaano, tapos iano mo lang kahit Tusok sa mo lang. klase ng lupa, nabubuhay na yun eh. Pero mga ganong bagay. Pero anyway, ang daming ano ngayon ng programa, like yung sa Type 555. Pero I think marami pa rin yung mga next steps nyo. Ay, opo. Sa programa. Because this is a 10-year program. And nakaka 1 year pa lang po kami. Simula nung nilaunch namin to sa CBSUA, may 9 years pa po kaming tatakbuhin. Pero the good thing is, we're on the right path. Because nung partnership namin with DA, because itong partnership na 1.3 billion ngang ito, for the next 3 years, what we're going to do is, ang pinaka-first step is to make sure na ang cluster namin malaking-malaki. If we really want change, kailangan matarget talaga yung 5,000. Without this 5,000 hectares, hindi po namin makukuha yung goal namin, which is top 555. Kaya right now, we're almost, nasa na po kami, nasa 1,000 na yata kami in number of hectarage. Kaya lang, the biggest challenge would be on how to balance the whole thing. Kasi, ano po yan without coordination, kaya nga po magkakaroon ng coordination meeting together with DAATI, DA, saka CBSUA, with BALSA, is para makita yung balanse. Kasi we will start with the hectares, syempre, then titingnan kung dun sa number of hectares ba, pasok ba yung number of planting materials, pasok ba yung number of fertilizers, pasok ba yung machineries, oo, pasok ba yung facilities, and at the same time, pasok ba yung feed mill doon sa waste nun. So to make sure that everything goes around well, na walang magkulang, walang misuse na money ng government, lahat umiikot sa project na ito. So una pa lang nga doon sa sinasabing mga next step nyo, actually doon pa lang sa dati ang ano nyo nito is target nyo is 5 years lang tapos naging 10 years. Yun pa lang ay unang step na yun kaagad, di ba? Na ginawa ng programa, di ba? And yung ating programang 555 ay siguro this the beginning pa lang, no? Umpisa pa lang ito. Kasi nga syempre, di ba naman pag gumagawa tayo ng development plan is always, ang pinakamatagal is 5 years, no? 5-year development plan, parang kung 10 years kasi medyo medyo yan matagal na, no? So kung 5 lang muna, so parang yun yung ini-start din yun, no? 555. So sometimes marami pa rin kasing mga nagtatanong, sir, kung exclusive lang ba ito sa mga LSA natin. So kung halimbawa ako ay interesado ako sa ganito, so kailangan ko ba bang mag-member muna sa LSA? Kasi nga ini-initiate niyo ito. Okay, sa membership naman po, kung gusto nilang tumulong as a farmer leader, kasi inayos na po namin yan last time, nung kami, napansin kasi namin na ang LSA namin is around 50 lang. Tapos yung number of towns within the Bicol region is so massive na na-cover lang siguro namin is around 20%. 20%. So, ang ginawa po namin is nag-decide kami na to also include FCAs. Kung halimbawa may farmer cooperative and association na gustong sumama sa amin, okay lang po. We welcome you very much. Kung malakas na po kayong cooperative, doesn't matter. Pero we would like to start with a small one kasi gusto sana naming makaangat muna yung mga nasa baba, para makahabol-habol naman, kumbaga. And we are also opening the doors for LGUs. Kasi sa experience po namin, yes, experience po namin nung naglalatag kami nito, ang isa sa lumapit sa amin is the Mau of San Jacinto.
So, ang problema po namin sa San Jacinto, it's an island. Oo, Ticao Island. So, sabi ko, Kimau, ma'am kako, kung kaya mo ma'am paagrihin sana yung 4 pang towns within your island para mag-usap sila, para isang facility na lang po ilalagay namin sa inyo. Sabi ko, pili lang po kayong 2 crop na madali sa inyo. I suggested cassava and tanglad. Kasi kako, unang-una ang tanglad, hindi nyo kayang isaturate ang market ng tanglad. Ang pangalawa po is yung cassava. Kasi yung cassava, pwede nyo nang i-rotate dun sa within your island yung mga product. Kasi pag nagpa-put up kami ng feed mill sa inyo, hindi nyo na kailangan ilabas. Gawin nyo ng baboy. Karni na yung ilabas nyo. And even sa consumption pa lang ng mga baboy within the area, kaya nyo nang i-consume yung yung cassava. Saka climatic condition ng lugar ay akmang-akma. Opo. So yun yung pinili namin, yun yung suggestion ko. And naman daw si Mayor ng San Jacinto, siya daw nagpo-push. So, sabi ko, yun, okay na yan. Kaya po pumasok na rin ang LGU sa amin. FCAs, LGUs, and of course, LSAs ang mga kinukuha naming mag-lead nitong program. So, marami naman pala. Hindi naman po ito exclusive lang for LSA. Ay, hindi po. So, ngayon po very inclusive. In-open na to. Opo. Kaya, yung mga nagtatanong dyan na kailangan pa ba maging LSA. So, kung kayo po ay membro na ng mga kooperatiba, ng organisasyon, asosasyon, even kung kayo po ay naka-angkla sa mga kanya-kanya yung LGU, no? So, pasok na po kayo. So, kaya kung kayo po ay interesado, ay makipag-ugnayan na lang po kayo kay Sir Choi at sa ating BLSA Incorporated para po sa po natin yung ating programa para mas maintindihan at maunawaan po natin. At maano natin, hindi tayo malugi sa una pa lang ng programa, no? So, salamat Sir Choi. Okay. Thank you din po. So, sabi nga po dito, when soldiers march together, it enhances their trust, communication, and confidence. Through the Top 555, the farmers march together. So dahil po sa Top 555, nagtutulungan ang mga magsasaka sa bawat isa at nagtutulungan ang pamahalaan at ang pribadong sektor upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. So maraming salamat Sir Choi sa inyong patuloy na pagpupursige upang mapaunlad ng pagsasaka sa ating bayan. Huling mensahe po at imbitasyon na rin para sa ating mga sumusubaybay para sa at least at yung ating programa, di ba? Ang alam ko pupunta ka sa mga sa mga iba't ibang probinsya. So para kung makita man nila ito, so at least mas makakatulong na ito for the promotion ng programa po. Sige sir. So kung nasa po kayo, nasa loob po kayo ng Bicol, at alam ko na syempre kung nanonood kayo nito, malamang farmer kayo, we are inviting you to plant with us. Kami naman ay madaling makausap. May mga coordinators po kami sa kada probinsya na pwedeng mag-asikaso sa inyo. And probably po, yung mga mayors po, kung nakikinig, sana naman isama nyo na po yung lugar ninyo kasi mas maganda po kung kasabay kayo dito kasi alam nyo po kami po gusto lang namin tumulong, pero pag nangyari po kasi ito, sabay-sabay tayong aangat. So isang bangka lang po ang Bicol, so baka po pwedeng sabay-sabay tayo sa pagsagwan. Ayan po. Thank you. Okay. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay ng ating programa. At hanggang sa muli po, sa mga susunod, abangan niyo po yung mga susunod na episode pa ng ating Kaugnay Podcast, provider of extension, advices, and services. Again, magandang umaga po at ito po si Kuya Mike. Angat tayo sa Top 555. Maraming salamat. At
At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.